Kung may alaga mo na to, isa ako, masaya ako. Okay ka. Diyos ko pare, nakapatay ako ng dalawa. Pumatay siya ng sarili niyang nanay at tatay. Kung pwede kang bumalik sa kahapon, pabaguhin mo ba ang nangyari sa nanay mo? Tay, ilagay mo ang mga kamay mo sa lupa sa harap mo. Ayokong maging halimaw na ginawa nila akong maging. Ang kwento ni Mia Bailey ay isang baluktot na kaso ng karahasan sa pamilya at hindi ka maniniwala sa sinabi niya sa detective sa silid ng interogasyon. Narito tayo sa kasong inilahad ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Noong Hunyo 18, 2024, may natuklasan ang mga pulis na kakila-kilabot. Isang mag-asawa ang natagpuang patay sa kanilang bahay, parehong binaril. Walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Wala ring anumang gamit na ninakaw. Sinadya sila at ang pumatay ay sarili nilang anak. Kaya pagpasok mo sa bahay, nanay mo lang ba ang target mo? At ang tatay mo, sumunod lang ba ang naging target? Hindi, kasama rin ang tatay ko pero hindi kasintindi. Hindi niya ako pinanigan nung pinakakailangan ko. Siguro kaya ganon. Si Mia Bailey ay nasa silid ng interogasyon matapos maaresto kinabukasan matapos matagpuang patay ang kanyang mga magulang. Hawak namin ang buong pag-uusap niya sa mga investigador sa Washington, Utah. Para maintindihan kung gaano nakakakilabot marinig siyang kalmadong ipinaliwanag ang ginawa niya sa bahay nila, ilalahad ko muna ang ginawa ng mga pulis bago siya natunton. Dito sa bahay natagpuan ng otoridad ang mga bangkay ni Joseph Bailey at asawang si Gail. Natagpuan ng pulisya si Gail na nakadapang patay sa sala matapos barilin ng maraming beses. Sa hallway naman, patay na si Joseph. Binarel siya sa ulo at may nahanap na basyon ng bala ang pulisya sa lugar. Nakita rin nila ang kapatid ni Mia na nakatakas sa bahay. Ang alam ko lang ay narinig ko ang putukan sa itaas. At pagkatapos ay narinig ko ang nanay ko na sumisigaw at humihiyaw. Kaya nilak ko ang pinto ng kwarto namin, binuksan ko ang bintana at sinubukan kong ilabas siya at ilabas din ang sarili ko. Habang umakyat kami palabas ng bintana, pinapalo at sinusubukan niyang buksan ang pinto ko. Tapos narinig ko ang mga putok ng baril sa may pinto ko. Kaya sa tingin ko, sinusubukan niyang barilin ang pinto para mabuksan or parang ganun. Or kaya sinusubukan niyang barilin kung nasaan kami. Nang tanungin ng kapatid kung sino ang gumawa nito sa magulang nila, alam niya agad ang isasagot. Sinabi niya sa mga investigador na ang kapatid niyang si Mia ang gumawa nito. May schizophrenia siya. Dumaan siya sa maraming problema kamakilan at siya ay trans, nagta-transition. Si Mia ay isang transgender na babae. Sa video ng interogasyon na ipapakita namin, makikita ninyo kung paano niya sinasabing naging bahagi iyon ng nangyari. Magdamag hinanap ng pulisya si Mia at natagpuan siya kinabukasan ng alas 8 ng umaga, 5 milya mula sa crime scene. Nasa kustodiya na si Mia at dinala ng mga investigador sa istasyon ng pulis para alamin kung bakit niya pinatay ang kanyang mga magulang. Nakipag-usap na ako sa maraming tao pero hindi ako ganun ka-curious tungkol sa nangyari. Kundi mas interesado ako kung ano nagtulak para mangyari yon. Sige, tingnan natin. Maraming negatibong reaksyon sa komunidad kaya hindi ako makalabas o makalakad-lakad. Mga taong nagsasabing patibong dahil nasa bahay niya ako ngayon. Trap, heartbreaker, at kung ano-ano pang masasakit na salita. Mga taong biglang tumatalon sa harap ng kotse. Tingnan natin. Naging walang tirahal ako matapos ilang beses akong abusuhin ng pamilya ko. Magkaroon ng utang na 20,000 at Kumusta ang eskwelahan na yon? hindi. Sa kasamaang palad, hindi ko man lang nasimulan yon. Ayos lang ba ako magsusulat ako ng ilang tala para lang malinawan ako kung may mga tanong ako? O gusto ko lang siguraduhin na wala akong makaligtaan? Nakikinig talaga ako sa'yo. Sige, hindi. Ayos lang. Naiintindihan ko. Sabi mo wala kang tirahan. Pero gaano ka nakatagal na walang tirahan? Tingnan natin. Umalis ako. Ganun. Nung ikalima na. Hindi ito nung nakaraang buwan. Kaya Mayo. Ikalima ng Mayo? Hindi ko matandaan. Pasensya na. Isa sa mga araw na yon. Sige, ikalima ng Mayo o Hunyo? Sa tingin ko, Hunyo yon sa pangkalahatan. Pero sige. Sa tingin ko, wala na akong tirahan.
Saan ka ba nakatira? Well, tumira ako sa mga pinsan ko ng 5 araw. Nagbayad ako sa kanila ng $250 kasi ayoko maging pabigat. And sabihin na lang nating pinalayas niya ako. Oh, gano'n nakatagal mula nang pinalias ka? Kahapon lang. Kaya, Mia. Meron ba talaga? Oo. Siguro masasabi mong 1:11 na ng gabi, kaya nung 1 araw pa. Sige, kaya dalawang araw na ang nakalipas mula ngayong araw. Parang ganun. At anong dahilan kung bakit ka pinaalis? Well, pinaalis ako dahil ayaw ng pinsan ko. Napayagan ako. Tinanong niya kung bakit ako malungkot. Sinabi ko na marami akong pinagdadaanan na di niya maintindihan, kabilang ang banta ng kapitbahay ko. Walang naniwala o nag-imbestiga. At hindi ito ang unang beses na nangyari ito sa isang tao na kagaya niya. At mga 10 taon na ang nakalipas, inisip niyang nababaliw ako. Kaya ganoon. Nagbigay si Mia ng maraming halimbawa ng mga bagay na sinasabi niyang hindi naging maayos sa kanyang buhay. Tinanong pa ng detective si Mia tungkol sa kanyang utang. Sabi mo may utak kang $20,000. Saan ang galing yan? Galing yan sa mga utang namin. Kasi yun sa kapatid ko, tapos yung iba galing sa mga credit card ko. Sige. 6 na buwan na akong single na babae at bottom trans. Kaya, ayun, sige. At gaya ng sinabi ko, hindi ko alam lahat ng detalye tungkol dyan. Anong klaseng mga gastusin ang meron kakaugnay niyan? Mga $500 at $12 kada buwan lang para sa mga gastusin ko kaugnay ng pagiging trans. Kasama na dyan ang papapalaser at mga gamot din. Bago ko sabihin, kumuha ako ng auto-injector, $125 kada buwan yon. Kaya lahat ng yan, marami talagang nadadagdag na gastos. Anong klase ng gamot? HRT lang. Kung gusto mong malaman ang detalye, oo. Hormone replacement ba yan? Therapy, Nakuha ko. Ako. Gets ko. Pasensya. Hormone lang. Sige, tuloy ka lang. Hindi, tuloy ka lang. Ang nag-joke nito ay, well, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking social worker mula sa ospital. At ako parang, sa isang paraan ay parang nalabag ko ang hipa. Ibinigay nila ang detalye ng ospital, pero pinakamasama ay natawagan sila ng nanay ko para ipatigil ang operasyon. At, well, Nanay mo ba ang tumawag sa ospital? at alam kong pwede ko sigurong i-apela yun kung ganoon lang, pero hindi na ginawa. Sabi ko lang na galit siya. Tinanong ko siya at sinabi kong ayoko ng palisot. Gusto ko ng paliwanag. Gusto ko rin marinig. Pasensya na, may gagawin ako tungkol dito. Sige, pero mukhang hindi talaga niya kaya humingi ng tawad kahit kailan. Sige, ano ibig ko sabihin? At binigyan ko siya ng maraming pagkakataon sa buhay ko. Pero hindi yun ang punto. Siya ayaw niyang tawagan ng ospital at sabihin galit lang ako. At hanapan na lang ito ng solusyon. Kaya ako, para sa inyo na gustong tumulong sa amin, kahit na ako'y walang tirahan at ang dami kong pinagdadaanan sa buhay, may isang bagay akong pinanghahawakan at nandoon siya at inatake ako. Dito natin nalaman na ang motibo ng dobleng pagpatay ay ang pagtatalo nila ng kanyang ina tungkol sa kanyang paglipat ng kasarian. Ang kanyang ama ay target din dahil sabi niya hindi siya pinanigan nito. Parang sinasadya niyang sirain ito. Palagi siyang may problema sa paggalang ng hangganan. Kaya kahit kailan, hindi ko sinabi sa kanya kung saan ako nakatira. Kaya. Ako? Naiintindihan ko ang pagkadismaya. Ang dami mong pinapasan. Ikaw, nakakatawa pa, regalo pa yon para sa araw ng mga ama at mas maaga pa binigay noon. At para pagtaksil ng ganoon, parang yun na ang pinakamasakit na pagtataksil na naranasan ko. Paulit-ulit ko na iyong naranasan sa buhay ko.
Alam ba nila na yun talagang gusto mo? Oo, sinabi ko sa kanila ng ilang beses na mapapakamatay ako at sobrang kailangan ko yun noon at lumalala na ang kalagayan ng isip ko. At kaya ako talaga kailangan ng operasyon na yon. At naisip ko ulit. Ang daming tao ang kumuha mula sa akin, nagnakaw mula sa akin noong ika-6 na baitang at oo, ninakaw talaga yon. Wow. At ang dami sa buhay ko, kaya ang dami kong piklat sa katawan ko mula sa mga trabaho. Nakamamatay, talagang negatibo pero alam kong babagsak na ako kahit ano pa. Pero naisip ko, alam mo yun, tama na, may isasama akong iba. Kailan mo napagdesisyonan na tama na at patatapos na ito? Nung araw din yun. Nung araw din yun? Oo, nung tumanggi siyang humingi ng tawad ulit. Kaya para sa iba pang dahilan sa buhay, galit lang siya. Si nanay, laging galit, nakakalungkot. Oh, may hangganan lang talaga ang kaya mo tiisin. Dahil doon, Sige. kawalan ng tirahan o alam mo na, yung tratuhin ka ng masama sa publiko, pagkakaroon ng maraming utang, hindi makapagpa-opera, marape at pagkatapos ay maharas, at kung ano-anong iba pang bagay, at sexual na harassment. At alam mo, hindi ko lang kayang tiisin lahat. Darating yung panahon na sasabog ka na parang walang makakakontrol. At sinubukan ko. Sa huli, napasalita rin ng mga investigador si Mia tungkol sa nangyari sa bahay. Tinukoy niya ito bilang padidi. Sabi mo, Eid, ano ibig mo sabihin? Patayin sila. Patayin sila. Pagkatapos mo kausapin si AJ, doon mo na ba napag-desisyonan na yun na lang ang plano? O kailan mo ginawa ang desisyon yun? Biglaan na yan. Biglan lang? Habang nagmamaneho ka papunta doon? O habang naglalakad ka papunta? Habang pagkatapos ng tawag, kinausap ko si AJ at ako pa rin, ginawa ko pa rin at hindi ko pinagsisisihan. Galit ako sa kanila. Yun ako subdulan. Pinatawad ko sila sa napakaraming bagay, pero sobrang naapektuhan ako bilang ako at kung ano-ano pa. Sige, kaya. What? Anong ginamit mo nun sa pagpatay sa magulang mo? Baril ko. Sige, yun din ba ang baril na dala mo nung sumuko ka sa polis? Sige, may bala ko ba sa baril na yun? Wala. Bakit mo tingin gusto kong umiwas sa inyo buong araw? Sinusubukan ko makakuha ng isang bala para sa sarili ko. O sasabihin ko sana na, kung nagkaroon ka ng isang bala, sa tingin ba, nagawa mo sana? Nagpakamatay ka sana. Oo, siguro nga. So, wala nang bala sa baril. Lahat ng bala ay nagamit na sa bahay ng mga magulang mo. At alam kong pwede kong itutok sa inyo, pero narinig ko ang usapan na hindi niyo naman ako papatayin. Kaya ayun. Anong usapan ang narinig mo? Pwede kong itutok. Narinig ko kayong nagsasabing huwag barilin para patayin. Hindi naman ang mga polis. Nandun. Kaya nga. Kaya dun ka na parang bakit saan ka sumuko? Masama ito? May mga taong dumadaan na parang walang pakialam. Mind your own business. At oo. Alam mo, hindi ka kasali, di ba? Iyan ang mabubuting tao para sa araw ito. Oo. O habang buhay pala, dapat kong sabihin. Sa tingin ko, hindi ko lang. Nasabi mo ba sa akin kung ano nangyari sa bahay ng magulang mo? Pumarada lang ako doon at itinutok ang baril. Ako, alam mo, sinabi ko sa sarili ko na itapon na yung bahagi ng sarili ko na yung, alam mo, yung utak na laging nag-aalangan. Gaya ng dati. Tumakbo ako, papasok sa pinto, at binaril ko muna siya. Tapos, sinubukan kong tapusin agad. Si tatay ay namatay agad. Nasaan si nanay nung dumating ka? Siya ay nasa pangalawang upuan o yung upuan na pinakamalapit sa TV o yung puting sofa sa tingin ko. Sige, nandun din ba si tatay sa parehong kwarto? Lumabas siya para tingnan ang nangyayari. Tinutukan ko siya ng baril at sinabi kong magpaputok siya. Nung pumasok ka sa pintuan sa harap, nakalock po yung pinto. Oo, hindi namin alam lahat nakalock. Kaya pumasok ka, si mama nasa upuan, tapos anong nangyari? Binaril ko siya. Kaya binaril mo siya. Naalala mo ba kung ilang beses mo siyang binaril? Kaya na bahala mag-imbestiga. Hindi.
Oo, hindi ako sigurado. 2 beses kay tatay, tapos bumaba ako kasamang kuya ko at sinabi ko, sinira mo ang buhay ko. Hindi naman talaga siyang dahilan. Para talaga yon sa isang mensahe tungkol sa mga magulang ko. Nakuha ko. Nakuha ko. Naalala mo ba kung ilang beses mong binaril ang nanay mo? Tingnan natin. 12 ang kapasidad ng magasin, kaya hindi ito puno, kaya siguro may 3 natirang bala. Naalala mo ba kung tinamaan ba siya ng unang bala? Hindi ko siya nakita kahit tinamaan, kaya paulit-ulit akong nagpaputok. Kaya hindi mo nakuha doon. Diretso lang dumaan sa kanya. Sige. Kaya sinigurado kong patay na siya, kaya paulit-ulit ko siyang binaril. Sige. Kahit paano, sinusubukang makuha ang sagot. Pagpasok mo, nakaupo siya. Pinaputukan mo ba siya ng unang bala? Tinukan ko siya ng baril, kaya tumayo siya. Tumayo siya mula sa upuan. At pagkatapos, binaril mo siya. At pagkatapos nun, paano mo nilapitan ang nanay mo mula sa puntong yun? Binaril ko siya, tapos lumabas ang tatay ko at binaril ko rin siya. Tuloy-tuloy mong binabaril ang nanay mo hanggang bumagsak siya. Tapos lumabas ang tatay mo. Bumaba ako. Nagpaputok ng 1 beses. Nilapag ang baril para di makialam ang kapatid ko. Tapos bumalik ako sa taas at nagpaputok pa ng 1 beses kay tatay para sigurado. Siguraduhin na patay na siya. Parang ganun. Na-bros si mama? Marami. Oo, marami. Naalala mo bang tumayo ka ng malapit sa kanya? Naalala mo ba? Mga 6 na talampakan ang layo ko. Kaya hindi ka kailanman lumapit na mas malapit pa sa 6 na talampakan. Hindi, pareho kami mga... Sige. Pagdating ni tatay, ano meron? Ano nangyari? at tinutok ko tapos tumakbo siya at tinamaan sa ulo agad-agad. Basta na lang siyang bumagsak pa atras. Sige, so binaril mo siya. Isang putok lang mo yun. Tapos ako naman, At pagkatapos, bumaba ka na ba? nagpaputok ng 1 beses doon sa ibaba. Naalala mo ba kung saan ka nagpaputok ng baril doon sa ibaba? Sa gitna, kaliwang itaas na pinto. Kita ning kanto. Nasa gitna pero bahagyang kaliwa. Sarado ba ang pinto? Nakasara, nakalapang. Naririnig mo ba siya sa loob? Nag-ingay siya sa pinto. At ako naman, parang hindi naman talaga siya ang pakay ko. Para saan pala yung bala nun? Isang mensahe lang ba? Higit pa doon? Ano kaya mangyayari kung natamaan mo siya? Well, kasi ito ay ang pinakadakilang panalamin. Ibig ko sabihin, halimaw, isa, babae, kaya. May narinig pa akong isa pang bagay, kaya, at... Yun ba talaga ang intention mo? Gusto mo bang matamaan siya? Hindi, sigurado ako matatamaan ko siya. Dahil boring, isang putok agad. Sige, kung nangyari man, ano ngayon, hindi ko alam kung paano ginawa ng isang babae, alam mo yon. Kapatid mo lang ba nandun o may kasama siya? Kasama niya si Amanda at wala na ang mga bata. Tinimihan ko rin yon. Sige, so wala ka talagang balak. Ilan ang mga bata sa bahay? 3 mga pamangkin kong lalaki, kaya sakto talaga gawin yon. Alam mo na hindi sila nasa bahay. Hindi tinago ni Mia ang ginawa niya at parang wala siyang naramdaman dito. Pagpasok mo ba sa bahay na yon, nanay mo lang ba ang target mo? Nadamay lang ba ang tatay mo? O ikaw ba ay hindi? Kasama rin ang tatay ko, pero hindi gaano. Hindi niya ako pinanigan nung pinakakailangan ko siya. Siguro kaya ganun. Yes. Ibig sabihin, hindi target ang nanay mo dahil parang ipinagkanulo ka niya. Siya ang target dahil sa pagtataksil niya sa akin. Kaya ganun. At syempre si tatay ay parte ng nanay mo. Isa sila, magkasama sila. Pareho silang kasali dito at pareho silang nandyan. Oo, gusto ko lang. Mas kaunti lang. Gusto ko lang siguraduhin na malinaw kasi dahil dun sa sinabi mo, nalito ako kung willing ba talagang magbayad na konti ang tatay mo. Tapos, nagbago siya ng isip tungkol sa aksidente. Kaya, ipapakita natin ang Chevy at iba pa. Pero, kaya nga, May mga condition ba? May mga gagawin ba siya bago? Nahihirapan ang tatay ko sa pera. dahil sa palagi nilang walang kwentang paggastos. At lalo na ang kuya ko. So tingin mo ba lahat ng mga ginagawa nila na parang sinabi nila, sige, gagawin ko to, ganun? Hindi nila tinutupad ang pangako nila. Ayoko nun at ayoko maging ganun. Ayoko ng pagsisinungaling. Oo, hindi mo iisipin yon. Kasama ko? Oo. Sa akin din, ayoko talaga. Hindi rin ako. Marami na akong kasinungalingan, kaya ayoko na madagdagan pa. Oo, minsan pa rin ako magsisinungaling. Sige.
Magkaiba ang kasinungalingan at yung mga kasinungalingan nakaka-apekto sa ibang tao. May mga kasinungalingan na ginagawa para makaiwas sa ilang bagay. Ayoko ng maliliit na kasinungalingan. Gusto ko ang iba't ibang katotohanan. Tapos na tayo. At gusto ko lang din naman kung may pagsisisi ka ba. Well, ang pagsisisi ko ay ayokong maging halimaw na itinulak nila akong maging. Gusto ko talagang maging mabuti at hindi ko ginusto yon. Sige. Pero gaya ng sabi ko, yun na ang huling paraan, yun na ang huling patak. Sinubukan ko muna ang lahat ng ibang opsyon bago iyon. Iyon na talaga at sinubukan ko. Talagang pinilit ko. Mukhang na-check mo na lahat ng gusto mong gawin bago ito. At dito ko rin na-check lahat ng pwede kong maisip para humingi ng tulong or para, alam mo yon, maging mas mabuti. Pero kung babalikan ko, wala na talaga akong magagawa. Wala na akong hindi nagawa. Ibig ko sabihin, bukod sa pagpapakamatay, wala na talaga. Wala na talaga akong gagawa na iba pa. Sige. Talagang sinubukan ko, ginawa ko talaga, pero ito ay isang sitwasyon na ngayon o hindi na kailanman pagdating sa operasyon. At Matapos silahad ni Mia kung paano niya pinatay ang kanyang mga magulang, tinapos ng mga detective ang usapan. Kung may alaga mo nito, hindi ko sasabihin ng tatapusan. Nandito lang tayo. Pero natutuwa akong okay ka lang. hindi ka natutuwa, tol. Pumatay ako ng 2 tao. Sa pamilya, matagal ko nang ginagawa ang trabaho nito. At hindi naapektuhan ng pagkamatay ng tao ang paraan ng pakikipag-usap ko sa iyo ngayon. Tulad ng totoo kong masaya ako na nandito ka pa rin. Sige, kasi gusto kita makausap. Kukuha ako ng susunod kong kwento, naiintindihan ko. Nakuha na namin ang kwento mo at tinahalagaan kong ikaw lang ang makakapagsabi niyan gaya ng sabi ko. Bukod doon, sasabihin ko sa iyo na bibigyan kita ng may iba ka pa bang gustong sabihin? Hindi, wala na. Bibigyan ng kita ng ideya sa mangyayari. Dahil may galos ka, ginawa nila yun bilang paunang medical na pagsusuri. Kailangan ka talaga namin dalhin sa ospital. Kailangan na tsakin na wala kang nabaling buto o anumang ganun. Kaya pupunta tayo doon, gagawin ng medical na clearance, at pagkatapos ay dadaling ka na sa kulungan. Salamat, Ginang Hayes. Sige, sama yun. Gusto ko talaga malaman ito. May Powerade pa, may mas marami pang manok, at mas marami pang Jimmy John's. May kailangan ka ba? Pwede kitang ikuha niyan at bigyan ng ilang minuto para kumain bago dalhin sa ospital. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano katagal yun. Konting manok at Powerade para sa enerhiya. Sige, ihatid muna kita tapos dadalhan kita ng Powerade at manok. Dahil na sabi ko, iiwan muna kita dito, pati yung naka-on the body camera. May tanong ka ba sa akin? Ayoko siguro malaman ko anong pinapaboran niya. Alam mo, sa puntong ito, mahirap talagang sabihin, pero talagang pinahahalagahan ka namin. At sa totoo lang, may papasalamat kami na ibinahagi mo ang kwento mo sa amin. Totoo yan. Oo, naportento mo na ang sistema ng hustisya ay hindi talaga ginawa para siyang mabisisyon. Pero malaki influensya niya. Tama, kaya. At magkakaroon ka ng abogado. Sa ganitong kaso, magkakaroon ka ng abogadong itatalaga ng Estado. Sige? Dahil sa kaso. Ayokong magsinungaling. Naiintindihan ko rin. At hindi mo kailangan tanggapin pero sasabihin ko na may posibilidad na magkaroon ka ng abogado at makapag-ugnayan sa kanila para at baka yun ang paraan mo para makatrabaho siya para sa gusto mo talaga. Siguro lang kung dahilan kung bakit mo nasabi yun. Oo, ikaw. At ganun niya, kasi siya, malinaw na siya ay kinatawan ng Estado. Kinakatawan niya ang Estado at ang mga biktima. Tama ba? Isa ka ring biktima. Kailangan mo ng abogado. Siya at ang hurado ay pwedeng mo tulungan para sa isang kasunduan. Kung gusto mo ito ang susundin. Kung hindi, alam mo na, magpupunta ito sa huradong binubuo ng mga taong tulad mo. Sige. Kaya, malinaw ba yun? Oo. Sige, kukuha ko ng manok at Powerade para sa'yo. Tapos babalikan kita agad pagkatapos. At sikasuhin na natin yan. Sige. Para makatulog ka rin dito mamaya. Okay, alam kong pagod ka na. Si Mia Bailey ay hinatulan noong Disyembre 2025 ng 2 magkakasunod na habambuhay na pagkakakulong dahil sa pagpatay sa kanyang magulang. Hiniling ng abogado niya na magsilbi ng sabay ang mga sentensya at ito ang sinabi sa kanya ng hukom.
ang iyong mga ginawa noong araw na yon. Talagang nakakakilabot. Kung susundan natin ang nangyari, dumating ka sa bahay, may dala kang baril, binaril mo ang iyong mga magulang, tapos bumaba ka sa ibaba, nakakandado ang pinto. Binaril mo ang kwarto kung saan naroon ang kapatid mong si Cory at Nanda Mandalore. At pagkatapos, bumalik ka ulit sa itaas. Pagbalik ni Miss Bailey sa itaas, sinabi niyang bumalik siya sa ama niyang nakahiga sa sahig at binaril pa ulit ito sa ulo para siguradong patay na. May nakita ring basyo ng bala malapit sa katawan ni Joseph Bailey. Narinig niyang may ingay ang kanyang ina, kaya nilapitan ulit ni Miss Bailey at binaril ito sa ulo para masiguradong patay na. Nandiyan na naman ang bigat ng mga pangyayari. At tungkol sa hatol na yon, ang hatol, dapat magkakasunod ang mga sentensya. Ms. Bailey, sa kasong 2415, 2415-0, 1-1-3 sa kasong pinalalang pagpatay. Isang first-degree felony ay may hatol na 25 taon hanggang habambuhay na pagkakakulong. Bilang 2, pinalalang pagpatay, felony sa unang antas, hinahatulan kang magsilbi ng 25 taon hanggang habambuhay. Bilang 3, pinalalang pananakit, felony sa ikatlong antas. Ikaw ay hinahatulan na magsilbi ng 0 hanggang 5 taon. Lahat ng ito ay sa Utah State Prison at isasagawa ng sunod-sunod. Iyan na ang lahat para sa On The Case na hatid ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at may livestream na rin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart, kita tayo sa susunod.